tagapagmana. Nahihilo ka kamo at hindi makakain? Oho, nag-aalala na ho ako ng gusto. Dahil nagsimula lamang ako magkaganito noong pagkatapos kong sumama sa aking kaibigan na mamestahan. Hindi agad tumugon ang albularyo. Mataman niya lang ako tinitigan. Hindi ko mawari kung anong kahulugan ng mga titig niyang yon. Dahil sa pagkailang, napayuko na lamang ako. Ngunit agad din napaangat ang aking mukha nang muli siyang magsalita. Nagdadalang tao ka, iha. Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman ng mga sandaling yon. Isang napakagandang balita at natitiyak kong matutuwa si Manuel. Napangiti ako nang maisip ko ang bagay na yon. Kaya lamang ay meron din akong sasabihin na masamang balita sa'yo. Biglang napawi ang ngiti sa aking labi at sa nagtatanong ng mga mata ay tinitigan ko siya. Nayanggaw ka, iha. At ang mga nararanasan mo ay sintomas ng isang pagiging aswang. Maaari kitang gamutin. Kaya lamang ay may posibilidad na mapahamak ang nasa sinapupunan mo. Hindi ko alam kung lukso ng dugo ba ang dahilan. At pinapasok ko ang aming panauhin na nagpakilala bilang romansita. Pinaupo ko muna siya sa upuang kawayan sa salas. Pagkatapos ay nagtimpla ako ng 2 kape. Nang bumalik ako sa salas, ay nadatnan ko siyang nakatayo sa harapan ng family picture namin. Titig na titig siya roon. Pinag-aralan ko naman ang kanyang itsura. Nakasuot siya ng lumang blusa at lampas tuhod na saya na sa tingin ko ilang araw na niyang suot. Nakalugay ang hanggang bewang niyang buhok na meron ng ilang puting hibla. Dahil nakatagilid siya, nakikita ko ang kalahating bahagi ng kanyang mukha. Kahawig talaga siya ng aming ina. Halos magasing katawan din sila. Habang patagal ng patagal ang pagtitig ko sa kanya, ay napansin kong mas kamukha pala siya ni Roma. Kanina ka pa ba riyan, iho? Munti ko nang mabitiwan ang dala kong mga tasa ng kape dahil sa pagkagulat. Sasagot sana ako, pero hindi ko maibuka ang aking bibig. Kakaiba ang aura niya. Napaisip tuloy ako kung katulad din ba siya ni Nanang, Mamay at Roma. Halika, iho, maupo tayo. At hayaan mo kong magpakilala ng lubusan sa'yo. Nang umiti siya sa akin, ay saka pa lamang tila na panatag ang kalooban ko. Naalala ko na naman bigla si Babay. Halos magkatulad din silang umiti. Ang kaibahan lamang, maraming emosyon ang mababakas sa mga mata ng aming bisita. May naaaninag ako roon na lungkot at pangungulila. Sa pamamagitan lamang ng pagtingin ko sa kanyang mga mata, masasabi kong napakarami niyang itinatago. Kinuha niya ang inabot kong tasa ng kape, ngunit ipinatong lamang niya yon sa lamesita. Titig na titig siya sa akin, at dahil doon ay nakaramdam ako ng kakaibang kilabot na nagpatayo ng mga balahibo ko sa katawan. Sana'y mapatawad niyo ko kung hindi ako nakapunta noong namatay si Manang Conchita. Pati na rin ang inyong ina, Carlito. Labis akong nagulat nang sambitin niya ang pangalan ko. Ibig sabihin, kilala niya na pala ako? At alam niya ring wala na sina Mamay at Nanang? Oo, Carlito.
Matagal ko nang sinusubaybayan kayong magkakapatid. Kahit nung naririto pa si Belen. Kaya lamang ay nahihiya akong magpakita sa kanya. Batid ko kasing malaki ang galit nila dahil sa aking ginawa. Hindi ko alam kung anong itutugon sa kanya. Lalo na at tila nababasa niya ang laman ng aking isipan. Bunsong kapatid ako ni Manang Conchita. Pero halos magkaedad lamang kami ng inyong ina. Nang matuklasan ko noon ang lihim ng ating pamilya, nagpatulong ako sa aking kasintahan upang tumakas. Bata pa lamang kami, natuklasan na namin na may lahing aswang ang aming pamilya. Kaya halos wala kaming mga kaibigan noon. Iniiwasan kami ng mga tao. Kaya naging malungkot ang aming kabataan. Nakiusap lamang noon sa paaralan ang aming magulang dahil gustong-gusto naming mag-aral. Ang buong akala noon ni na mamay at papay ay iisa lang ang magiging supling nila, si Manang Conchita. Sa kabila ng pagiging bantog na aswang ng aming pamilya, mayroong nagmahal at tumanggap sa nanang ninyo. Kahit matindi ang naging pagtutol ng mga magulang ng tatang ninyo sa pag-iibigan nila ni Manang Conchita, sa kasalan pa rin humantong ang lahat. Tanggap na ni Manang Conchita ang kapalaran niya bilang susunod na tagapagmana. Ngunit nang mabuntis siya kay Belen, tila milagrong nagdalang tao rin sa akin ang aming ina. Kaya sa halip na ang nanang ninyo, ako na ang nakatakdang maging susunod na tagapagmana. Nang ipagtapat nila yun sa akin, ay hindi ko yun matanggap. Nais kong magkaroon ng normal na buhay. Ayokong maranasan ng aking magiging anak ang malungkot na kabataan, kagaya ng sa amin ni Manang Conchita. Iniiwasan, kinukutsa, kinakatakutan at pinantidirihan. At gaya ng ibang mga normal na babaeng nagdadalaga, umibig ako sa isang binata. Dayo lamang siya sa probinsya at sumama sa isang kaibigan. Naging magkasintahan kami. Ngunit inilihim ko lamang yun sa aming mga magulang at kay Manang Conchita. At upang matakasan ang pagiging susunod na tagapagmana, sumama ako sa kanya paalis ng probinsya. Kaya naman, sa nanang ninyo ipinamana ng aming ina ang pagiging aswang. Naging masaya ako sa piling ni Manuel. At nagsama kami kahit hindi pa na ikakasal. Malayo sa probinsya. Malayo sa aking pamilya. At sa mga taong wala nang ginawa kundi husgahan ang kanilang kapwa. Noon ko lamang naranasang maging malaya. Akala ko ay tuluyan na magiging tahimik ang buhay ko sa ginawa kong pagtakas at pagtalikod sa aking pamilya at sa aming lahi. Ngunit isinumpa yata ako ng aming ina. O baka totoo nga talaga ang kasabihan na kahit takasan mo ang iyong kapalaran, hahabulin ka pa rin nito. Mananatili yung tila anino na palaging nakasunod sa'yo, saan ka man magtungo. Nagising na lamang ako isang araw na iba na ang aking pakiramdam. Matamlay ako at nauwi yun sa pagkakasakit. Hindi namin alam kung ano nangyari sa akin. Ang huling natatandaan ko noon
ay sumama ako sa isang kaibigan na mamistahan. Ilang linggo akong hindi makakain noon. Naalala ko bigla ang kwento sa amin noon ng aming mga magulang na mga sintomas ng pagiging bagong aswang. At halos tumugma yun sa aking mga naranasan. Nakaramdam ako ng pagnanais na uminom ng sariwang dugo at kumain ng hilaw na karne. Kaya naitanong ko noon sa aking sarili kung paano yun nangyari. Samantalang nakatitiyak akong hindi pa sa akin na isasalin ng aming ina ang bato. Dahil sa takot ay palihim akong naghanap ng albularyo. Nahihilo ka kamo at hindi makakain? Oho, nag-aalala na ho ako ng gusto. Dahil nagsimula lamang ako magkaganito noong pagkatapos kong sumama sa aking kaibigan na mamiestahan. Hindi agad tumugon ang albularyo. Mataman niya lang ako tinitigan. Hindi ko mawari kung anong kahulugan ng mga titig niyang yon. Dahil sa pagkailang, napayuko na lamang ako. Ngunit agad din napaangat ang aking mukha nang muli siyang magsalita. Nagdadalang tao ka, iha. Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman ng mga sandaling yon. Isang napakagandang balita at natitiyak kong matutuwa si Manuel. Napangiti ako nang maisip ko ang bagay na yon. Kaya labang ay meron din akong sasabihin na masamang balita sa'yo. Biglang napawi ang ngiti sa aking labi at sa nagtatanong ng mga mata ay tinitigan ko siya. Nayanggaw ka, iha. At ang mga nararanasan mo ay sintomas ng isang pagiging aswang. Maaari kitang gamutin. Kaya lamang ay may posibilidad na mapahamak ang nasa sinapupunan mo. Labis ako nagimbal sa aking mga narinig. Tinakasan ko ang aking nakatakdang maging obligasyon sa aking pamilya. Ngunit anong napala ko? Pati ang anak ko ay nasa bingit ng kapahamakan. Hindi ko kayang patayin ang nasa aking sinapupunan. Unang sapling namin to, hindi ko magagawang kumitil ng buhay ng isang inosente, lalo at sarili ko pang dugo at laman. Ramdam ko ang simpatya ng matandang albularyo sa akin. Hinayaan niya akong magpasya. At sa huli, mas pinili kong iligtas ang aking dinadala. Masayang-masaya si Manuel nang ibalita ko sa kanya na magiging ama na siya. At nang magpaalam siyang magtatrabaho sa malayo sa loob ng ilang buwan, ay kaagad akong pumayag. Nais raw niyang pag-ipunan ang aking panganganak. Sa aking pag-iisa sa aming tahanan, hindi ko na napigilan ang aking sarili na lumabas tuwing gabi upang maghanap ng makakain. Kaya't kumalat sa lugar ang mga sunod-sunod na pagkamatay ng mga alagang hayop ng aming mga kapitbahay. Ngunit wala ni isa man na naghinala sa akin. Sino nga bang mag-aakala na ang isang buntis na katulad ko ay isa palang halimaw? Tumatak sa isipan ko ang sinabi ng albularyo na hanggat hindi pa ako nakakatikim ng karne ng tao, may pag-asa pa na gumaling ako. Kaya laking pasasalamat ko noon na puro hayop lamang ang nakikita ko tuwing sinusumpong ako ng pagiging aswang.
Wala ni isa man sa kamag-anak ni Manuel ang bumisita sa akin. Hindi kasi nila ako gusto para kay Manuel. Mas mabuti na rin yun. Dahil kung may kasama ako sa bahay, may makakatuklas ng aking sikreto. Habang hinihintay ko ang aking panganganak, kumapit ako sa pag-asang matapos ko siyang maisilang, makakabalik na ako sa albularyong tumingin sa akin. At maaari na akong magpagamot sa kanya. Matutupad din ang pangarap kong magkaroon ng normal, tahimik at masayang buhay kasama ang aking mag-ama. Ngunit bago pa man dumating si Manuel, ay bigla na lamang sumakit ang aking tiyan. Paggising ko isang umaga. Manganganak na yata ako. Manuel, nasaan ka na ba? Bakit hanggang ngayon wala ka pa rin? Sa kabutihang palad, may nakarinig sa aking paghingi ng tulong. At agad tumawag ng hilot. Sinamahan at inalalayan din nila ako hanggang dumating si Manuel. Masayang-masaya siya nang kargahin ang aming anak. Nabalot din ng ligayang puso ko habang pinagmamasdan ko ang aking mag-ama. Lalong naging masipag at porsigido sa buhay si Manuel. Palagi ring masarap ang idinidulot niyang pagkain sa akin. Ngunit hindi ko naman makain. Labis niyang ipinagtaka yon. Kaya nagdahilan na lamang ako na hindi pa gaanong maayos ang aking pakiramdam mula sa panganganak. At naniwala naman siya. Hanggang isang araw, habang pinagmamasdan ko ang aking anak, ay napangiti ako. Kakaibang ligayang hatid sa puso ko ng katotohanang isa na akong ina. Bigla ko tuloy na alala ang iniwang kong pamilya sa probinsya. Hindi ko maiwasang makadama ng lungkot. Kumusta na kaya sila? Sana balang araw ay mapatawad at maintindihan din nila ako. Saglit na naglaho ang kalungkutang nadarama ko nang ngumiti ang aking anak, si Manuelita. Ang kanyang ama ang nagpangalan sa kanya. Pinagsamang pangalan daw yon naming dalawa. Kinuha ko si Manuelita sa higaan at kinarga. Kahit hindi pa siya naliligo, ay napakabango niya. Nakakaakit ang amoy. Tila ba kay sarap singutin. Noon ko lamang napansin na malapit na palang gumabi. Bakit kaya wala pa si Manuel? Hindi ko gusto tong nararamdaman ko. Tila napapasong ibinaba ko muli si Manuelita sa kanyang higaan. Umiyak siya hanggang sa naging malakas na palahaw yon. Hindi ko siya maaaring kargahin dahil nagsisimula na namang uminit ang aking pakiramdam. Sinusumpong na naman ako ng pagiging aswang. Diyos ko, huwag ninyo pong hayaang magawan ko na masama ang aking anak. Maya-maya pa ay tila naririndi ako dahil sa malakas na pag-iyak ni Manuelita. Ginawa ko ang lahat upang mapigilan ang aking sarili. Ngunit mas nanaig ang pagkahayok ko sa sariwang dugo at laman. Mabilis kong nilapitan ang aking walang muwang na sanggol at nakangising tinitigan. Siningot ko muna siya bago ko sinunggaban. Ang kanyang mga palahaw ay naging tila musika sa aking pandinig.
hanggang sa unti-unti na yung humina at tuluyang naglaho. Kasabay ng tuluyang pagtakas ng aking katinuan. Yun ang naging kabayaran sa kasalanang ginawa ko sa aking pamilya, Carlito. Kinain ko ang sarili kong anak. Siya ang unang taong natikman ko. Tuluyan nang nawala ang pag-asang gumaling pa ako. At yun ang kalunos-lunos at kahindik-hindik na tagpong nadatnan ni Manuel. Sita, anong ginawa mo sa ating anak? Agad ako napalingon kay Manuel at napaurong naman siya na makita ang nakakatakot kong anyo. Namumula ang mga mata at labing may tumutulo pang dugo. At nang lumipat ang tingin niya sa aming anak, ay napasigaw siya sa labis na pagkasindak. Ah! Hindi na kayanan ng isip ni Manuel ang mga kaganapang kanyang nasaksihan. Nadatnan ko na lamang siya isang araw na nakabitin sa loob ng aming tahanan. Tinapos niya ang sarili niyang buhay dahil sa labis na pagkasindak, pagkabigo, at pangungulila sa aming anak na si Manuelita, ang nag-iisa niyang prinsesa. Labis ang aking naging panlulumo at pagsisisi. Ako ang higit na nagtusa sa mga nangyari. Hindi na rin ako bumalik pang muli sa albularyo. Dahil batid kong hindi na rin malulunasan ang sakit ko. Sa paglipas ng panahon, palipat-lipat din ako ng lugar. Kung saan-saan ako dumadayo para magtago. At sa bawat lugar na pinupuntahan ko, maraming buhay ang aking naperwisyo. Nang lumaon, ay natanggap ko na rin ang katauhan ko. At nagagawa ko ng kontrolin ang aking sarili. Malapit na akong mag-60 anyos. Napapagod na rin ako magtago, Carlito. At sawang-sawa na akong maging malungkot. Natitiyak kong balang araw ay sisingilin ako sa mga naging kasalanan ko. Kaya nais ko sana sa mga huling sandali ng buhay ko ay makasama ko kayo, ang natitira kong pamilya. Kaya sana naman ay tanggapin niyo ako. Nagulat ang lahat nang makita ang aming bisita. Ikinuwento ko sa kanila na si Nanang Romancita ay bunsong kapatid ng aming abuela. Ngunit hindi ko binanggit ang tungkol sa pagiging aswang niya. At palibhasa'y nangungulila kaming lahat sa ina. Mabilis din nilang nakagaanan ng loob ang matanda. Lalo pa at kahawig siya ni Mamay. Hindi ko na ibinulgar pa ang lihim niya upang hindi na sila mag-alala at hindi lumayo ang loob kay Nanang Sita. Naging masaya ang lahat sa pagdating niya sa aming buhay at naibsan ang lungkot at pangungulila namin sa pagkamatay ni Mamay. Isang araw, habang naglilinis ako ng mga gamit ko, ay may nakita akong isang liham sa aking bag. Yun yung dinala ko noon sa probinsya. Galing pala yun sa aking ina. Halos puro mahalagang bilin ang nakasulat doon. Pero ang labis na umagaw ng aking atensyon ay ang nasa huling bahagi ng sulat. Carlito, kung sakaling mahanap niyo si Nanang Romancita, pakisabi sa kanya na napatawad ko na siya at labis kaming nangulila sa pagkawala niya. Kaya naman,
Sa kanya ko isinunod ang pangalan ng bunso kong anak na si Roma. Itutuloy. Alright. Shout out tayo kina Adrian Pama. Adrian, thank you. Stanley Himaya. Thank you, Stanley. Joy Saldo. Thank you, Joy. At kay Annabella. Ito si Annabella. Siguro laging nasa top 10 to nung nag-aaral pa. Annabella, thank you. Maraming salamat sa mga suporta nyo. God bless po sa inyong lahat.